Hello guys, magandang gabi. Okay. Ang topic naman natin ngayon is Rule 113, Arrest sa Criminal Procedure and Court Testimony in the subject area of Criminal Law and Jurisprudence. Okay. Punta tayo sa Section 1, no, yung definition ng arrest. Ano ba yung definition ng arrest? Sa Section 1, ang definition ng arrest is it is the taking of a person into the custody in order that he may be bound to answer for the commission of an offense. Meaning, ang subject matter natin dito is person. Tatandaan nyo, tao ang subject matter natin dito. Hindi bagay, hindi ebidensya. No? Yung arresting officer or yung police officer, arrestuin yung tao. Anong purpose ng pag-aresto sa kanya? Dadalhin siya sa kustodiya ng authority. No? Dadalhin siya sa police station, dadalhin siya sa lock-up jail ng police station. Anong purpose? Para sagutin niya yung mga kasong kinaharap niya o yung mga kasong posibleng nakomit niya. Okay? Next, Section 2, Arrest How Made. Okay? Paano ba ginagawa ang arrest? No? Paano ba ginagawa ang arrest? Okay? Meron tayong dalawang paraan o dalawang klase ng pag-aresto. Una, actual restraint. Pangalawa, voluntary submission. Actual restraint, ibig sabihin, yung tao nga arestuin mo nanlalaban, ayaw sumuko, no, palaban. So, okay, as arresting officer, as a law enforcement, duty mo na arestuin yung tao na yan, whether may warrant kang dala or wala, no, duty mo yan, so arestuin mo yan. Pangalawang paraan ng pag-aresto, hindi tawag nating voluntary submission. Ibig sabihin, yung tao nga arestuin mo sumuko ng kusang loob. No, basically, hindi mo na yan kailangan gamitan ng force, ng puwersa, kasi sumuko naman na eh. No? Ngayon, kapag binugbog mo pa rin yan, sumuko na nga ng kusa, no? That is illegal, no? Police brutality. Okay? Okay? Ayan po yung dalawang paraan sa pag-aresto, no? Ayan po yung dalawang paraan na paraan pag-aresto. No, yung actual restraint and voluntary submission. Actual restraint, yung taong arestuin nanlalaban. Voluntary submission, yung taong arestuin is kusang loob na sumuko. Ito under pa rin po ito ng Section 2. No violence or unnecessary use of force shall be used in the making an arrest. The person arrested shall not be subject to a greater restraint than is necessary for his detention. Okay, question. Paano kung ang paraan ng pag-aresto mo is actual restraint? Ibig sabihin, yung tao ang arestuin mo nanlalaban, no? Nanlalaban yung tao ang arestuin mo. Ang tanong, pwede mo bang bugbugin yung tao ang arestuin mo kung yan ay actual restraint, nanlalaban? The answer is yes. Pwede mong bugbugin yan. Tatandaan nyo lang yung keyword na necessary force, no? Ibig sabihin, kailangan mo yung force na gagamitin mo kasi yung tao nga arestuin mo is actual restraint, nanlalaban, no? Example, no? Ito example. Sa pangalawang paraan ng pag-aresto, voluntary submission, yung arestuin mo sumuko ng kusang loob. No, basically, hindi mo na yan kailangan gamitan ng necessary force kasi kung sumuko na. Sabi ko kanina, kapag binugbog mo yan, sumuko na nga, tapos ginamitan mo ng force, basically that is malfeasance. No, pasok yan sa police brutality. Okay? The person shall not be subjected to a greater restraint than is necessary for his detention. Ibig sabihin po, yung force na gagamitin ng arresting officer or ng police officer must be reasonable and necessary. Okay? Paano ba mako-consider na necessary and paano ba mako-consider na reasonable and necessary yung gagamitin na force ng arresting officer or ng police officer? Example, yung unang paraan ng pag-aresto mo ay yung paraan ng pag-aresto is actual restraint, no, nanlalaban, ayaw sumuko. Tapos yung taong arestuin mo, binunutan ka ng baril. Binunutan ka ng baril. Hindi naman pwede gamitan mo yan ng kung fu, karate, binunutan ka ng baril. So basically, reasonable and necessary na gamitin mo rin yung inisyo sa yung firearm as a police officer, no? Tatandaan nyo lang yung keyword na reasonable and necessary. Okay? Next, punta po tayo sa sa duty of arresting officer. Section 3,
duty of arresting officer. Okay? Yung warrant of arrest, no? Dapat yan ma-enforce, no? Dapat yan ma-execute ng arresting officer or ng police officer, no? After niyang mahuli yung tao, no? After niyang mahuli yung ma-aresto yung tao, basically, kinakailangan niyang i-deliver sa nearest police station or kailangan niyang i-deliver sa lock-up jail sa loob ng police station without unnecessary delay. Okay? Meron tayong dalawang mode, no? Two modes of arrest, dalawang mode ng pag-arrest. Una, yung tinatawag nating arrest with warrant, no? Yung warrant of arrest. Pangalawa, yung tinatawag nating arrest without warrant, no? Yung tinatawag nating warrantless arrest or citizen's arrest. Ito, take note nyo, tandaan nyo to. Pag ang mode ng pag-aresto is with warrant, no? Warrant of arrest, meaning dumaan yan sa due process of law. Ibig sabihin, dumaan yan sa court, dumaan yan sa judge, no? Merong probable cause, no? Tinatawag nating sufficient evidence para mag-issue ng warrant of arrest. Kasi kapag walang probable cause, kapag walang sufficient evidence, basically yung judge hindi yan mag-i-issue ng warrant of arrest. Ngayon, kapag warrant of arrest, merong warrant of arrest, ibig sabihin, meron yung probable cause, kaya in-issue yan ng judge. Okay? Next, punta tayo sa section 4, no? Section 4, execution of warrant. Okay? After ma-issue ng judge yung warrant of arrest, no? Ibibigay na yan sa arresting officer o ibibigay na yan sa police officer. After yan ma-receive ng police officer, meron siyang 10 days, no? Within 10 days to execute a warrant of arrest. Is to execute the warrant of arrest. Okay? Tanong, paano kung paglipas ng 10 araw hindi nahuli yung taong nakasulat doon sa warrant of arrest, no? After 10 days kung hindi nahuli yung taong nakasulat sa warrant of arrest, no, kinakailangan na po ng arresting officer or ng police officer i-report yung status ng warrant of arrest doon sa nag-issue ng warrant of arrest sa court or sa judge. Okay? Take note, tatandaan nyo, ang warrant of arrest ay walang expiration date. It remains valid, no, until ma-arrest po yung taong nakasulat sa warrant of arrest. Okay? Nagigets nyo? Naintindihan nyo guys ha? Malinaw na malinaw yung ating explanation, no? Very understandable po. Punta naman tayo sa section 6 sa rule 113 arrest, no? Sa section 6, no? Time of making arrest. Time of making arrest. Ang warrant of arrest under rule 113 of arrest, no? Pwede yang i-serve ng arresting officer, pwede yang i-serve ng police officer any day at any time of the day or night. Ibig sabihin, any day pwedeng i-serve yan ng arresting officer. Kahit tumapat pa yan sa holiday, example, tumapat sa Undas, Pasko, Bagong Taon, or tumapat pa yan sa birthday ng tao nga arestuin mo, pwede yang i-serve ng arresting officer at any time of the day or night. Wala rin yang pinipiling oras. Okay? Kahit tumapat yan sa umaga, madaling araw, tanghali, hapon, hating gabi, no? Kahit anong oras, any time of the day or night, pwedeng i-serve yung warrant of arrest ng arresting officer or police officer. So, pwede niya yung i-serve, no? Wala pinipiling araw at oras. Okay? Eto, tatandaan nyo, di ba, ang warrant of arrest any day at any time of the day or night. Pero yung search warrant as a general rule, ang serving time po ng search warrant during daytime as a general rule. Pero merong exceptions. Kung yung lugar na isi-search mo is bar, no, basically ang operate ng bar is gabi, so pwede yan mag-conduct ng search during night time. Okay, and also nakasulat sa search warrant yung item o kaya yung bagay o kaya ebidensya na isi-search mo dun sa isang lugar na nakasulat sa search warrant. Okay? Punta tayo sa next, no? Section 7. Section 7, methods of arrest by officer by virtue of warrant. Methods of arrest by officer by virtue of warrant. Section 7, no?
Dito, pag isa-serve na yung warrant of arrest, no, pag isa-serve na ng arresting officer yung warrant of arrest, mandatory na magpakilala yung police officer doon sa tao nga arestuin niya, no? Sasabihin niya sa tao nga arestuin niya yung full name niya, yung rango niya, and also yung station kung saan siya nakadestino. And also sasabihin ng arresting officer yung purpose ng pag-aresto niya sa taong aarestuin niya, no? Nakasulat po sa warrant of arrest yung kaso na nakomit ng taong aarestuin niya, and also kung anong klaseng tao yung aarestuin niya. Nakasulat po sa warrant of arrest, except kung ang tao nga arestuin niya is actual restraint, nanlalaban, no? Kahit hindi niya nasabihin yung purpose ng pag-aresto niya, kung nanlalaban po yung tao nga arestuin niya. Exceptions po yun, ha? Ito question. Guys, may tanong ako sa inyo. Tanong ako sa inyo. Pwede bang arestuin ng arresting officer or ng police officer yung taong aarestuin niya kapag hindi niya dala yung warrant of arrest? Pwede niya bang arestuin yun? The answer is yes. Pwede po niyang arestuin yun. Tatandaan nyo, magkaiba po yung walang warrant of arrest sa hindi dala ang warrant of arrest. Ngayon, meron tayong tinatawag na 3 instances para maging legal yung pag-aresto mo kahit warrantless arrest. Pero hindi natin pinag-uusapan ngayon yun. Ang pinag-uusapan natin, kung wala talagang warrant of arrest. Kung wala talagang warrant of arrest, basically, hindi niya yan pwedeng arestuin. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, hindi lang dala, no? Ang choices is, hindi. Ang pinag-uusapan natin yung pagkakaiba ng dalawa, walang warrant at saka hindi dala. Ngayon, ang tanong, no, hindi dala ang warrant of arrest. Yes, pwedeng arestuin. No? For example, no, ikaw ang arresting officer, tapos yung time na nakita mo yung tao nga arestuin mo, yung nakasulat dun sa warrant of arrest, no? Yung time na nakita mo yung tao nga arestuin mo, hindi mo dala yung warrant of arrest, no? Wala sa possession mo yung warrant of arrest, yung time na nakita mo yung taong perpetrator, no? So, pwede mong arestuin mo yan. Ngayon, after mong ma-aresto yan, syempre, as soon as practicable, no, kailangan mong maipakita doon sa taong inaresto mo yung warrant of arrest. Okay? Under section 7A po yan, ha? Ito, kailangan po ninyo itong tandaan, no? Kailangan nyo itong tandaan. Di ba? Pag nagkakandak kayo ng arrest, no? Warrant of arrest, no? Meron kayong warrant. Kapag nagkakandak kayo ng arrest, kailangan mong ibigkas yung karapatan ng taong aarestuin mo. No, kailangan ibigkas yung mga karapatan niya, yung tinatawag nating Miranda Rule, Miranda Doctrine, or yung tinatawag nating Miranda Rights. Ano ba yung Miranda Rights na tinatawag na sinasabi ng police officer kapag nang-aaresto sila with warrant? No, ito yung you have the right to remain silent. Anything you say may be used against you. You have the right to an attorney or to a lawyer of your own choice. If you cannot afford one, the government will provide you. Okay? Yung pag-inform ng Miranda rights doon sa accused, no, doon sa aarestuin niya, no? Siyempre para yung pag-inform ng Miranda rights, siyempre para magkaroon ng kaalaman, no, patungkol sa kanyang mga karapatan yung taong inaresto ng arresting officer. Okay, ang purpose ng Miranda rights, no, baka kasi merong masabing rights against self-incrimination yung taong inaresto niya, no, makapagsabi siya ng mga incriminatory statement, no, and later on magamit na ebidensya laban sa kanya. So ang purpose ng Miranda rights, no, iligtas siya sa mga posibleng incriminatory statement na sabihin niya. Pangalawa, no, ang purpose ng Miranda rights, masabi sa kanya, no, malaman niya yung karapatan niya na makakuha siya ng sarili niyang tagapagtanggol or sarili niyang abogado, no, tagapagtanggol. Ito, sabi ng Supreme Court, yung time na hinuhuli ng arresting officer yung tao, or yung time na nahuli ng arresting officer yung tao, hindi nabigkas or hindi nasabi yung karapatan ng perpetrator, no, hindi nasabi yung Miranda rights, no, tapos nakapag bigkas
yung taong inaresto niya ng mga incriminatory statement. Ngayon, yung incriminatory statement na sinabi ng perpetrator sa isang krimen, no, masiset aside yun. Hindi na po yun pwedeng gamiting ebidensya laban dun sa taong inaresto niya. Okay? Naintindihan po? Nagigits nyo ha? Punta naman po tayo sa sa section 5, no? Dito sa madalas magkaroon ng conflict, no? Section 5 yung tinatawag nating arrest without warrant or warrantless arrest or citizen arrest. Okay? Warrantless arrest without warrant to, ha? Dito pwede mag-conduct ng arrest ang peace officer or police officer, or pwede rin yung mga private individual person. Pwede sila mag-conduct ng pag-aresto kahit walang warrant of arrest. Legal yun kung pasok to sa tatlong instances, no? Okay, meron tayong tatlong instances para maging legal yung pag-aresto kahit walang warrant of arrest, no? Yung tinatawag natin, una, caught in the act, yung in flagrante delicto. Pangalawa, doctrine of hot pursuit. Pangatlo, escapee, yung mga escape prisoners, no? Unang instances, yung tinatawag natin caught in the act, in flagrante delicto, meaning caught in the act of making a crime. Okay, ito yung mga requirements para matawag, para masabi na legal yung pag-aresto kahit walang warrant of arrest, no? Committed, actually committed, attempting to commit, no? For example, no, sa presence ng arresting person, no, arresting person pwedeng police officer or private individual person, sa presence ng arresting person, nakita niya yung perpetrator committed, no, nakagawa ng krimen, no, kakagawa lang ng crime, nakita niya sa presence niya, na aktuan niya, pwede niya yung arrestuin kahit walang warrant of arrest, warrantless arrest tawag doon. Pangalawa, no, nakita ng arresting person, no, naaktuhan niya yung taong aarestuin niya, yung perpetrator, nakita niya na gumagawa ng krimen, actually committing, no, pwede niya arestuin kahit walang warrant of arrest. Pangatlo, yung tinatawag natin na attempting to commit. Kadalasan nangyayari yan sa buy-bust operation, so pwede niya yung arestuin kahit walang warrant of arrest. Okay, punta tayo sa pangalawang instances, no? Pangalawang instances, yung tinatawag nating doctrine of hot pursuit, meaning yung krimen na nangyari mainit-init pa. Okay, dito ibig sabihin doctrine of hot pursuit, no, nangyari na yung krimen pero hindi nakita ng arresting person yung pangyayaring ginawa, yung krimen na ginawa ng perpetrator, hindi nakita ng arresting person, pero merong probable cause to believe based on personal knowledge that the person to be arrested actually committed the crime. Okay? Ang pinagkaiba ng in flagrante delicto sa doctrine of hot pursuit, yung in flagrante delicto, naaktuhan ng arresting person, yung taong aarestuin niya, committed, actually committing, nagko-commit. Pangatlo, attempting to commit, nag-a-attempt na mag-commit ng crime, naaktuhan niya yung taong aarestuin niya, caught in the act. Sa doctrine of hot pursuit, hindi na aktuhan ng taong mag-aaresto, no, yung arresting person, hindi niya na aktuhan, pero merong probable cause to believe based on personal knowledge that a person to be arrested actually committed the crime. Example, halimbawa, si Juan pinatay si Pedro, tapos yung naka-witness sa ginawa ng perpetrator dun sa crime, no, kilala niya si Juan, kilala niya si Juan, sinumbong ni witness dun sa arresting person, no, pwedeng dun sa police officer, pwede rin dun sa private individual person, no, sinumbong niya, tapos isinalaysay ni witness yung pagkakakilanlan ni perpetrator, no, sinabi dun, no, basically, no, mainit-init pa yung pangyayaring krimen, pwedeng arestuin niya ng arresting person yung taong perpetrator, no, yung si Juan, no, basta merong
probable cause, no, yung tinatawag nating sufficient evidence based on personal knowledge, base sa kanyang kaalaman, that a person to be arrested actually committed the crime. No, yung taong arestuin niya is talagang nakapag-commit ng crime. So kapag present yung tatlong requirements na yun, pwedeng arestuin yung perpetrator. Basta merong probable cause to believe na based on personal knowledge that a person to be arrested actually committed the crime. Yung tinatawag nating doctrine of hot pursuit. Nangyari yung krimen, hindi nakita, mainit-init pa, pwedeng arestuin yun. The doctrine of hot pursuit. Okay? Punta naman po tayo sa pangatlong instances ng pag-aresto kahit walang warrant of arrest is pwede, no? Hindi tawag nating escapee, escape prisoners, or escapee from penal establishment. No? Ito yung mga takas sa kulungan, no? Takas sa kulungan, takas sa bilangguan, o yung mga takas na detainee. Pwede rin yung mga taong kahuli lang tapos nakatakas. For example, nahuli ng police officer, sinakay sa mobile patrol car, o kaya nahuli ng private individual person, sinakay sa private car. Kung sinakay sa sasakyan, nakatakas yung taong inaresto. No, basically, kahit walang warrant of arrest yung mag-aaresto, pwede niyang arestuin. Kahit walang warrant of arrest, warrantless arrest, pwede niyang arestuin. Basta pasok sa instances na yan, escapee, yung mga takas, no? Okay? So, ayan po yung tatlong instances natin para makonsider na legal po yung pag-aresto, no? Even without warrant, no? Kahit walang warrant of arrest, warrantless arrest, legal yung pag-aresto. Basta pasok yan sa tatlong instances na yan. Okay? Hanggang doon na lang po muna yung topic natin. Sana marami kayong naintindihan sa topic natin na to, no? Hiling ko lang, no, share nyo rin sa iba yung video para marami rin kayong matulungan, no? Kasi yung explanation natin sa topic, no, very understandable naman talaga, no? Maraming salamat po sa mga nanood, no? Hanggang sa muli, no? God bless you all, guys.